Magandang araw. Aking tatalakayin ang kwento ni Miss Patupats na isinulat ni Juan Crisostomo Soto. Bago natin ito simulan, alamin muna natin kung sino si Juan Crisostomo Soto. Si Juan Crisostomo Soto ay kinilala bilang ama ng panitikang Kapampangan. Isinilang siya noong ika-27 ng Enero taong 1867 ng inang si Marcelina Cabala. Ang kanyang ama na si Santiago Soto ay may-ari ng mga palayan at dating alguacil mayor ng Bacolor. Kilala siya sa palayaw na Cresot at isa siyang mandudula, periodista at makata. Ang pangunahing tauhan ng kwento ay si Miss Yeyeng o Miss Patupats. Ang tunay niyang pangalan ay Yeyeng at lumaki siya sa isang mahirap na pamilya sa Pampanga na nagtitinda ng ginataan at bitso-bitso. Ang kanyang muka daw ay puno ng kolorete. Kalaunan ay tinawag siya na Miss Patupats dahil sa malapad niyang balakang na nakaipit sa korse tulad ng isang patupat o suman. Si Binibining Yeyeng ay lumaki na Kapampangan pero dahil siya ay napag-aral ng Ingles sa paaralan ng mga Amerikano, Ingles na ang kanyang ginagamit sa pagsasalita at hindi na ang Tagalog o Kapampangan. Ito ang naging dahilan kung bakit tinawag siyang Miss Patupats ng kanyang mga taong bayan na hango sa malapad niyang balakang na pinipilit niyang iniibit sa corset na kulad ng isang patupat o suman na mahigpit ang pagkakabidbid. Sinasabi ni Miss Patupats na nakalimutan na daw niya magsalita ng Kapampangan at hindi na siya makapagsalita nito ng tuwid at nauutal siya. Sa isang pista sa Bayan X, dumalo si Miss Patupats at nagbasa ng pahayagang Emangbiran na pahayagang Kapampangan sa Bacolor. Nang makita niya na Kapampangan ang gamit na salita sa pahayagan, sinabi niya ito sa mga tao na nasa pista, kaya siya ay pinagtutukso ng mga tao sa bayan. Patuloy na tinutukso ng mga taong bayan si Miss Patupats hanggang sa magalit siya at lumabas ang tunay niyang mga nararamdaman sa pamamagitan ng pagsigaw niya ng maruruming salita sa wikang Kapampangan. Lalo siyang tinukso at pinagtawanan ng mga taong bayan na nagsabing Kapampangan pala siya. At mas lalo nang matanggal ang pulbo sa mukha niya at lumabas ang tunay na kulay ng kanyang mga pisngi. Umalis si Miss Patupats sa pista na bulong-bulong at napahiya. Marami ng mga Pilipina na katulad ni Miss Patupats sa panahon ngayon na ikinahihiya ang sariling wika dahil siya ay nakapagsalita na ng Ingles. Hindi natin dapat makalimutan ang ating sariling wika at hindi din natin ito dapat na ikahiya kahit na tayo ay nakapag-aral ng ibang wikang panyaga. Lalabas pa rin ang tunay nating pagkatao, lalo na kapag malakas ang ating mga damdamin kapag nagagalit.